Chapter 6. Maghapong wala si Samir. Kinabukasan at hindi alam ni Gia kung saan ito nagpunta. Mag-isa lang siyang kumain sa tanghalian kaya wala siyang magawa kung hindi ang magbasa na naman ng mga magasin sa cabin na puro naman may hubad na larawan. Nakaidlip siya sa bandang hapon at nagising nang maramdaman na may tao sa cabin bukod sa kanya. Napabalikwas siya ng bangon nang makitang umupo si Samir sa gilid ng kama. May pagkain pang tira sa niluto ko kanina. Agad niyang wika saka bumaba sa kama. Namumula na ang balat ni Samir sa kabibilad sa araw. Please cook some soup. Utos nito. Agad naman siyang naghanap ng maluluto sa kitchen cabinet. Makalipas ang 15 minuto ay dinalhan niya na ng sopas ang lalaki. Ito ng sopas, wika niya sa lalaki at nang iabot niya ang tasa ay napaso siya sa init ng balat nito. Hindi iyon pangkaraniwang init. Sinalat niya ang noo at liig para makumpirma ang hinala niya. May lagnat ka? It will go away. I just need rest. Sagot nito saka nagsimulang ubusin ang sofas. May mga gamot ka bang dala? Saan nakalagay? I don't have any. Balak mong magtagal sa islang to? Nawala ka man lang pang first aid? Hindi ito sumagot na pumikit na lang at humiga pagkatapos ubusin ang sofas. Mabilis siyang kumuha ng malamig na tubig sa mini ref at inilublob doon ang bempo. Umupo siya sa gilid ng kama saka paulit-ulit na pinahid ang noo nito ng malamig na tubig para bumaba kahit papano ang temperatura nito. Nang makatulog ito ay lumabas siya sa cabin at naghanap ng pwedeng hingan ng tulong. Hindi siya marunong lumangoy at sa may kalayuan pa ang pangpang. Ang pag-asa na lang niya ay makakuha ng atensyon mula sa nagdadaang mga maliliit na bangka na papunta o pabalik mula sa isla. Matyaga siyang naghintay sa may railings ng deck habang nananalangin na may dumaan din sa mga oras na yun. Kapag inabot siya ng dilim, doon ay wala nang makakapansin pa sa kanya. Kahit malayo ang bangkang natatanaw niya ay pinipilit niyang kumaway sa pagbabaka sakaling matanaw siya ng mga ito. And God sent a miracle. Natanaw niya ang isa na palapit sa kinaroroonan niya. Kahit paano ay nawala ang kalahati ng pag-aalala niya. May problema ba, miss? Tanong ng bangkero. Babae ang kasama nito na marahil ay asawa niya. May sakit ho ang kasama ko. Maaari ho ba akong magpabili ng gamot? May malapit ho bang tindahan dito na mabibilhan? Kahit paracetamol lang? Babangkain pa ining. Mga 10 minuto. Papunta doon. Sige, bibilhan ka namin at ihatid dito. Salamat ho. Kukuha lang ho ako ng pera sa loob. Mamaya na, iha. Pagbalik namin. Wala ka na bang ipapabibili? Wala na ho. May mga pagkain pa naman ho dito. Tumango ang bangkero saka pinaandar muli ang bangka palayo sa yate. Hiniling niyang sana'y balikan siya ng dala ang gamot na pinabili niya. Pagbalik niya sa cabin ay tulog pa rin ang lalaki at mataas pa rin ang temperatura nito. Umupo siya sa gilid ng kama habang naghihintay sa bangkero na makabalik. Eksaktong kalahating oras nang bumalik ang bangkero at umakyat ang babaeng kasama nito para tingnan ang kalagayan ni Samir. Pinilit niya itong pinainom ng gamot at pinahigop muli ng sopas. Ito ang cellphone number naming mag-asawa, anang babae. Kung kailangan nyo ng gamot ulit o pagkain
O kung hindi pa rin bumaba ang lagnat niya bukas, ay tawagan mo kami para madala siya sa ospital. Maraming salamat ho. Ibinigay niya ang bayad ng gamot at nagdagdag siya ng kaunti para sa gasolina na nagamit ng mga ito. Ang perang yun ay galing sa wallet ni Samir na nakalagay lang naman sa drawer. Nang makaalis ang mag-asawang bangkero ay muling natulog si Samir habang siya ay magdamag na nagbantay dito at sinigurong makakainom ito ng gamot tuwing ika-4 na oras. Sa loob ng 1.5 araw ay matyaga niyang inalagaan ito hanggang tuluyang mawala ang lagnat. Dumating ang mekaniko kinabukasan at nagawang napaandar nito ang yate. Pero dahil hindi pa tuluyang magaling si Samir, nagstay pa sila sa isla ng isa pang araw. Magaan na ang pakiramdam ni Samir paggising kinabukasan matapos ang 2 araw na pagtaas ng temperatura. Napatingin siya sa katabing natutulog na marahil hindi na napigilan ang antok dahil sa 2 gabing puyat sa pag-aalaga sa kanya. Sa ilang buwan niya ng paglalayag, ito ang unang pagkakataon na dinapuan siya ng sakit sa isla. Ipinagpapasalamat niyang sa kabila ng pagpapakita niya ng kasungitan sa babae ay nagpakita ito ng kabutihan sa kanya sa panahong kinakailangan niya ng tulong. Hindi naman siya masamang tao para hindi magpasalamat. Mahimbing pa rin ang tulong nito kaya tinungo niya ang kitchen para magluto nang makitang may pagkain na rin doon na marahil niluto nito bago natulog. Bumalik siya sa kama at umupo sa gilid nito habang nakatitig sa dalaga. She has a beautiful face. Sa tingin niya ay foreigner ang magulang nito. Her hair was blonde, Hindi ang tipo na gawa lang sa parlor. and her skin was soft and fair white. Ngayon na inalagaan siya nito sa 2 araw na may sakit siya, alam niyang kailangan niyang suklian ang pag-aalaga nito sa kanya. This woman wants to work for him. Hindi niya gustong ilapit ito sa ama dahil baka isama lang ito ng tatay niya sa mga babaeng dinala nito sa kama. Wala siyang magagawa kung hindi ang dalhin na lang ito sa kundo niya hanggat hindi pa niya maisip kung saan ito ilalagay. Muli niyang tinungo ang kusina ng yate at nagtimpla ng kape. Pasikat pa lang ang araw at nagbibigay ito ng gintong kislap sa bawat alon na sumasalpok sa dalampasigan. Sa mga ganitong oras talaga niya gustong pagsawain ang mata sa isla. Nagdudulot ito ng kapanatagan sa kanyang damdamin. Good morning! Okay na ba ang pakiramdam mo? Napalingon siya sa nakatayong babae sa likuran niya. Nakatapat ang araw dito na lalong nagpatingkad sa maputi nitong balat. She was alluringly and seductively beautiful. At ang kaisipang minsan niya nang naangkin ng babaeng ito ay nagpapataas na naman sa temperatura niya sa ibang paraan. Why yes, thank you for taking care of me. Lumunok siya pagkatapos dahil nanunuyo ang lalamunan niya. Okay lang yun. Pinatuloy mo naman ako dito sa yate mo ng ilang araw. Aalis na tayo maya-maya. Wika niya habang inuubos ang kape sa tasa. Would you like to swim first? Hindi kita nakitang bumaba man lang sa tubig. Hindi naman ako marunong lumangoy. Sagot nito. Okay na ko dito sa loob at tumatanaw sa isla at sa dagat. Maganda nga talaga dito kaya pala dito mo gusto pumunta. It's peaceful here. Malayo sa kaguluhan sa Maynila. Parang sinabi mo ring magulo ang mundo mo. Nakatawang wika nito.
Napilitan din siyang ngumiti. Gusto mo nang kumain? Nakaluto na ako kanina pa. Sure, baka nagugutom ka na rin. Sa loob ng ilang araw nila sa isla ay ngayon lang sila nagkasabay kumain ng nagkukwentuhan. He can't just ignore her after her effort to take care of him while he wasn't well. Hindi naman siya ganoon kabastos sa mga babae. Marunong siyang tumanaw ng utang na loob. At dahil hindi man lang nito naranasan ang tumapak sa isla, niyaya niya itong bumaba sa yate. Come, join me. Yaya niya dito nang balak niyang bumaba muli at maglangoy. Kagagaling mo lang sa sakit, lalangoy ka na naman. Magaling na ako. Akala ko ba uwi na tayo? Bukas na. I want to enjoy the water. I'll take you to that land. Itinuro niya ang isla na lagi nitong tinatanaw. Malalim ang tubig. Hindi nga ako marunong lumangoy. Ako ang bahala sa'yo. Hindi tayo uuwi hanggat hindi ka bumaba sa yate. Napilitan itong sumunod sa kanya, pero nanginginig ang tuhod nito nang maramdaman ang tubig sa hagdanan ng yate. Walang sali-salita ay binuhat niya ang babae kaya't napasigaw ito at nagpapalag sa mga bisig niya. Relax, hindi kita lulunurin. Wika niyang natatawa nang pilit itong tumayo sa tubig at ilayo ang katawan sa kanya. He stands 5 feet 11. Kaya't halos hanggang dibdib lang niya ang tubig at hanggang liig naman ng babae. Nakahawak pa rin ang kamay nito sa kanya habang naglalakad sila papunta sa isla para hindi ito mawalan ng panimbang. Tuwang-tuwa naman ito nang maabot nila ang mababaw na party at tumakbo na ito hanggang sa buhanginan. Napangiti naman siya sa reaksyon nito na tila ngayon lang nakarating sa ganitong lugar. She was smiling all the time. Na para bang lahat ng bagay ay maganda sa paningin nito. Hindi niya ito lubusang kilala pero gusto niyang maniwala na iba ito sa mga nakikilala niya sa Maynila. At sana'y isa ito sa mga babaeng hindi nabibili ng salapi. Chapter 7. Inabutin sila ng hapon sa isla dahil nakita ni Gia ang mag-asawang bangkero na tumulong dito para bumili ng gamot para sa kanya. Niyaya pa sila sa iba pang isla na malapit din sa kinaroroonan nila. Masaya itong nakipagkwentuhan sa mga lokal doon at naging kasalo nila sa tanghalian. Sa loob ng maghapon ay naglibot lang sila sa isla at ayaw pang bumalik ni Gia kung hindi lang malapit nang magdilim. Tuturuan kita kung paano lumangoy. Suhestyon niya nang kumapit itong muli sa kanya. Dahil malalim na ang tubig sa parting kinalalagyan ng yate. Baka lunurin mo lang ako. Nakangiting wika nito. Akala mo ba hindi ko alam? Nakatingkati ka na. Nadispitsahin ako. Isang matunog na tawa ang pinakawalan niya. Saka ito, hinila sa mas malalim na parte. Paanong hindi ka marunong lumangoy? Gayon nakasampa ka nga sa yate ko. Nung unang gabi tayong nagkita. A matter of life and death, young no. Okay, let's make a deal. Kapag nakasampa ka sa yate ko ulit, Without my help. isasama kita sa bahay ko. Pero kapag hindi, maiiwan ka dito sa isla. Ano? So, wala ka talagang balak isama mo ako pabalik? Tuturuan nga kitang lumangoy. Ayoko! Buhatin mo na lang ako pabalik sa yate. I won't. Bahala kang lumangoy hanggang doon. Nakatawan niyang wika saka lumangoy at iniwan ito sa parting mababaw pa. Iiwan mo talaga ako? Sigaw nito. Kaya mong langoyan yan. It's not that far. Sagot niya ring pasigaw.
Hindi ito sumunod, bagkus ay inilublob lang ang katawan sa tubig. Tumayo siya sa barendelya ng yate at pinanood itong lumangoy sa parteng mababaw lang ang tubig. Palubog na ang araw at kulay ginto na ulit ang paligid. Tila wala ring balak si Gia na sumunod sa kanya na nag-i-enjoy pa sa paglalangoy. Bawat ahon nito sa tubig ay lumilitaw ang hubog ng katawan nito na nagpapasikip sa boxer niyang suot. Kailangan na nilang makabalik sa Maynila bago pa makawala lahat ng pagtitimpi niya. Nagdesisyon siyang puntahan na lang ito at ibalik sa yate. Nakatalikod ito sa kanya at balak niyang gulatin kaya't sumisid siya hanggang makalapit siya rito. Ay! Anak ka ng baka! Gulat nitong wika na agad siyang itinulak nang tumayo siya sa harap nito. Papatayin mo pa ba ako sa gulat? You're enjoying the water. Payag ka nang maiwan dito? Oo, dito na lang ako. Bahala na kung kainin na lang ako ng mga buhaya dito. Tumawa siya ng malakas. Walang buhaya dito. Pero Shoko ay marami daw at mahilig sa mga magagandang babae. Ano naman, hindi naman ako natatakot. Halika na nga, maya-maya na lang madilim na. Lalo kang hindi makakabalik sa yate mag-isa. Sumunod naman ito sa kanya, pero dahil mas malalim ang tubig, kapag gumagabi na, halos hindi na nito maabot ang lupa. Tika lang nga, pigil nito sa kamay niya. Halos lulubog na ang ulo nito sa tubig kung hindi lang ito tumatalon-talon para makalanghap ng hangin. Pero hinila pa rin niya ito sa mas malalim at wala itong nagawa. Napayakap ito sa liig niya para hindi ito malunod. Lulunurin mo akong talaga? Relax, huwag kang papalag. Dahil mahuhulog ka lang. Ikampay mo ang mga paa mo. Utos niya. Ayoko! Iwalog mo ko sa mababaw. O ihatid mo ko sa yate ngayon. No way. Nakangiti niyang wika. Dito lang tayo hanggang matutunan mong lumangoy. Mahigpit pa rin itong nakakapit sa liig niya at halos nagkakapalit na sila ng hininga. Tumataas baba ang dibdib niya sa antisipasyon. Ang mga hita nito'y nakapulupot sa baywang niya dahil sa takot na malunod. Ramdam din niya ang malambot nitong dibdib na nakadikit sa kanyang katawan. Ibalik mo na ako si ate. Lumunok siya dahil sa sunod-sunod na pagkabog ng dibdib habang nakatitig pa rin dito. Lumakad siya sa parteng mababaw ang tubig saka ito ibinaba. Lumangoy muna tayo, maliwanag pa naman, bulong niya sa tainga nito. Hindi pa ako nakakapagluto. Who's hungry? Mahina niyang wika. Pinaglandas niya ang kamay sa liig nito at nakita niyang lumunok din ito. Nang bumaba ang mga labi niya ay hindi rin ito tumanggi, bagaman nag-alangan pa itong tumugon nung una. Lumalim ang halik niya at ang kamay niya ay nagsimulang maglandas sa katawan nito. Matagal na siyang walang naging katalik mula nang naghiwalay sila ni Kathleen. He was fire in bed. Walang nagreklamo ni minsan sa performance niya at ngayon ay nabubuhay muli ng babaeng ito ang pangailangan niyang sexual. Sam? Anong oras tayo babalik? We're stranded. Nang matapos ang paghalik niya, hanggang sa liig nito ay tumalikod ito sa kanya at lumublob sa tubig. Tila siya pinagkaitan ng candy nang maputol ang tangka niyang pag-akit dito. Mabilis din siyang sumunod sa babae at hinapit ito sa baywang. Diniin niya ang bagay na nasa pagitan ng hita sa likuran nito para iparamdam ang pangailangan niya.
Let's play fire. Utos niya saka itinaas ang buhok nito at hinalikan ito sa batok. Ang isang kamay niya ay umakyat sa dibdib nito saka minasahi iyon. Hindi naman ito tumanggi, sa halip ay pumikit ito at tinanggap ang binibigay niyang sensasyon. Napahawak ito sa liig niya nang ipinasok pa niya ang kamay sa loob ng basang t-shirt nito at tinanggal ang hook ng bra. Nilaro ang mga kamay ang tuktok niyon na nagpapakawala ng mumunting ungol sa babae. Nang magsawa siya sa dibdib nito, ay binaba niya ang isang kamay at ipinasok sa ilalim ng bikini dito. Lalo itong napaungol nang magtaas baba ang daliri niya sa pagkababae nito. Siya man ay nagiinit na ang pakiramdam, pero gusto niya itong paligayahin gamit ang mapagpalang mga kamay. Ang isang kamay niya ay lumipat na rin sa isang dibdib nito habang ang isa ay patuloy sa pagpapaligaya sa pagkababae nito. He wanted to hear her scream in pleasure. Nang binilisan niya ang paglabas-pasok ng daliri niya sa pagkababae nito, ay habol na rin ito ang hininga. Tell me you want me. Yes. Fast or slow? Pabulong pa niyang tanong. Hilig niya rin ang babaeng maingay sa pagkipagtalik. It adds spice to his libido. Gusto niyang marinig kung gaano niya napapasaya ang sinumang katalik. Faster. Binilisan niya ang paglabas at pagpasok ng gitnang daliri sa pagkababae nito kahit masikip na ang swimming trunks na suot. Sumasabay sa paggalaw ng daliri niya ang ungol nito. Ilang sandali pa ay bumilis ang paggalaw ng daliri niya para dalhin ito sa dulo ng kaligayahan. Pinangko niya ang babae nang nanghina ang mga tuhod sa ginawa niya. Itinaas niya ang babae sa yate saka siya umakyat. Wala silang imikan hanggang makarating sa loob ng cabin. Nang akma itong pupunta sa kusina ng yate at mabilis niya itong binuhat at hiniga sa malapit na kama. It's time for the real action, baby. Bulong niyang wika saka mabilis na hinalikan nito ng masidhi. Pumupulupat namang mabilis ang mga kamay nito sa katawan niya. Nakadagan ang katawan niya dito at tinutusok na ng katigasan niya ang pagkababae nito. Mabilis niyang nahubad ang damit saka inangkin ng mga labi niya ang dibdib nito. Umuungol ang babae habang supsop niya ang dibdib nito at pinaglalandas muli ang kamay sa pagkababae nito. Hindi nito alam kung saan ibabaling ang ulo dahil sa sensasyon. Mabilis niyang nahubad ang mga saplot nila sa katawan at bumaba ang labi niya sa pagitan ng mga hita nito. Pinagkiwal niya ang dila na nagbigay ng malakas na ungol at sabunot sa buhok niya. Ipinasok pa niya ang isang daliri sa basa nitong pagkababae habang nilalaro ng dila niya sa kontil nito. She moaned louder in ecstasy. Nang malapit na itong labasan, ay pumosisyon siya sa ibabaw nito at ipinasok ang kanina pang galit niyang alaga. Bawat indayog niya ay naghatid ng kiliti sa kanyang kalamnan. Bumilis ng bumilis ang pagbayo niya hanggang sa pakiramdam niya ay mararating niya na ang sukdulan. Bumaba ang mga labi niya sa labi nito habang pabilis ng pabilis ang paggalaw niya. Ilang sandali pa ay naabot nilang pareho ang sukdulan at unti-unting bumabagal ang paggalaw niya. Nang mailabas niya ang lahat ng init na naipon ng ilang buwan, ay ibinagsak niya ang katawan sa kama. Pareho silang habol ang hininga ng nakatingin sa kawalan. Nakatulog na si Samir sa tabi niya. Samantalang siya
ay buhay na buhay pa rin ang diwa. Naghanap siya ng maluluto para sa hapunan at tulad ng dati, dilata at itlog ang napagpasyahan niyang lutuin. Matapos ang pagluluto ay lumabas si Gia sa dik ng yate at tinanaw ang kadiliman ng gabi. Hindi niya alam kung saan siya pupulutin ngayon matapos siyang angkinin ni Samir ngayon lang. Wala silang pinag-usapan, ni wala silang relasyon, kaya't wala rin siyang dapat asahan. Isang malaking katangahan kung bakit siya pumayag gayong hindi naman siya pipilitin nito kung sakaling tumanggi siya. Pero lahat ng ginawa nito ay gusto ng katawan niya. Ni hindi niya alam na may ganoong klaseng damdamin, na may ganoong klase ng sensasyon. Bawat dantay ng mainit nitong kamay sa pagkababae niya ay nagdudulot ng kakaibang pakiramdam. Nagpailipin siya sa tawag ng laman. Ngayon ay hindi niya na gustong kumawala. Magiging anino siya nito kahit saan ito magpunta. Chapter 8. Umaga na nang makabalik sila sa Maynila kinabukasan. Nakasunod lang si Gia sa lahat ng kilos ni Samir. Nang dumating, ang kotse nito dala ng isang driver ay pinasakay naman siya nito sa likod ng kotse. Sa kondo tayo tutuloy, Mang Carding, utos nito sa driver. Tahimik lang nilang binaybay ang kahabaan ng Rojas Boulevard hanggang marating nila ang isang high-end condominium sa Pasay. Nakasunod pa rin siya hanggang sa marating nila ang silid sa 20th floor. Binuksan ni Samir ang pinto ng kondo nito at tumambad sa kanya ang isang magarang bahay na ngayon lang niya napasok sa tanang buhay niya. Ang silid ay may gold and fill ulitsim na lalong nagpapatingkad sa kagandahan ng silid. An enchanted room, lahat ng gamit ay mamahalin. Ultimo chandelier sa dining area at sa mga paintings na nasa dingding sa bawat sulok ng bahay. Halos triple ang laki sa bahay nila at tiyak niyang ang sopa doon ay halos katumbas na sa halaga ng haliging pawid ng bahay nila. Nakonfirma niya ngayon na talagang mayaman ito. You will live here from now on. Seryosong wika ni Samir na tumingin sa kanya. Naningkit ang mga mata nito nang makita ang tuwa sa mata niya dahil dito na siya titira. Pero ang nasa isip niya ay ang kalayaan mula sa manipulasyon ng tiyuhin niya. Hindi na siya masusundan nito at hindi na siya may pagbibili sa kung sino-sinong DOM. Bahay mo to? Tanong niya. Yes, pero minsan sa bahay ako ng parents ko umuwi. Wala kang asawa? Wala. At wala akong balak mag-asawa. Mabilis nitong sagot na may pait sa mga mata. May kirot sa puso niya ang sinabi nito dahil na-realize niya na wala itong balak panagutan siya sa kabila ng paulit-ulit siya nitong inangkin habang nasa isla sila. Pero wala siyang dapat ireklamo dahil siya ang naglapit sa sarili dito. Ngayon ay kapit patalim siya kay Samir dahil kailangan niya ng bahay na titirhan at makakainan. Ultimo mga damit ngayon ay nakaasa siya sa binata. Ano ba ang magiging relasyon nila? May pumupuntang tagalinis dito, pero mula ngayon ay ipapahinto ko na dahil nandito ka na. Tila naman sagot nito sa mga nasa isip niya. I will give you budget for food and bills. Nasa katapat na mall lang ang supermarket. Hindi mo kailangang lumayo. Sasabihin ko kung dito ako uuwi, pero kapag hindi ako tumawag, hindi mo kailangang magluto ng marami. Katulong, marahan siyang tumayo sa kainikot ang mata sa kabuuan ng kondo. May isang silid lang
pero maluwag ang sala at malapad ang sopa na pwede niyang higaan. Kung tutuusin ay maswerte siya kung ikukumpara sa ibang kasambahay dahil sarili lang naman niya ang problemahin niya kung susumahin. Dapat niyang ipagpasalamat iyan kay Samir. Pumasok ito sa silid pagkatapos ay lumapit sa kanya at iniabot ang ilang 1,000 bills. Napakunot ang noo niya sa halagang iyon. Bumili ka ng mga gamit mo at mamili ka na rin ng supplies mo dito sa bahay ng ilang araw. Uuwi ako sa bahay at hindi ako makakapunta dito ng ilang araw. Puro tango lang ang ginawa niya sa lahat ng sinasabi ni Samir. Binilang niya ang pirang inabot nito. Nasa 30,000. Hindi niya alam kung ilang araw ang sinasabi nitong hindi ito uuwi. Kaya tinanggap na rin niya sa takot na magutom kung aabutin man iyon ng ilang buwan. Habang inaayos ni Samir ang ilang gamit, sa bag nito ay nakatunghay lang siya. Makaraan ang ilang sandali ay nakasukbit na sa balikat nito ang bag at hawak na ng kamay ang susi ng kotse. May TV at cable dyan, manood ka kung naiinip ka. You can use anything in this room, Sa kwarto ka matulog para comfortable ka. but I have one strict rule in this house. Hindi ka pwedeng magpapasok ng kahit na sino. There's a CCTV outside that I can view on my phone anytime. Isang tango muli ang isinagot niya pagkatapos iabot sa kanya ang susi ng kondo at tuluyang lumabas. Napaupo siya sa sopa at isinandal ang likod na tila nahahapo. Pagkatapos niyang ipahinga ang katawan ay nagdedesisyon siyang mamili ng mga gamit sa katapat na mall. Sa ngayon ay mas kailangan niyang maging matatag dahil wala na siyang ibang aasahan kung hindi ang sarili. Kapag bumalik si Samir ay nagpapaalam siya na babalik sa probinsya para kuhanin ang ibang gamit niya. Mamumuhay na siya ng solo dito sa Manila na malayo sa nanay at tiyuhin niya. Paninindigan na lang niya ang pagiging katulong hanggang makaipon siya at kaya niya nang makabalik sa pag-aaral. Sa isang iglap ay nagbago ang buhay niya. Wala siyang dapat pagsisihan sa ngayon. Sana ay hindi magbunga ang minsan niyang pagkatangay sa tukso. Hindi siya handa sa iba pang responsibilidad, lalo at ni hindi niya mabuhay ang sarili. Sa mga salita ni Samir ay malabo na panagutan siya nito. Malaki ang mall na katapat ng kondo. Nahirapan siyang mamili ng damit at ibang personal na gamit dahil naghahanap siya ng mura ang halaga. Kailangan niyang tipirin ang 30,000. 4 na t-shirt at 4 na short, isang set ng underwear at 2 bra ang binayaran niya sa counter. Hindi niya naman kailangan ng maraming damit dahil hindi naman siya lalabas maliban na lang kung kailangan niyang mag-grocery ulit. May isang maong shorts lang siyang idinagdag para magamit kapag kailangan niya ng panglakad na suot. Sa supermarket ay bumili na siya ng supply niyang pag-isang linggo. Dahil nagsawa siya sa dilata habang nasa isla sila. Bumili siya ng gulay at isda at mga karni na pwedeng i-stock sa ref. Matapos ang mahigit 1 oras ay pabalik na siya sa kondo. Nagluto siya ng makakain pagdating ng tanghalian. Nilabhan din niya ang mga damit na pinamili sa mall para magamit kinabukasan. Sa maghapon ay paglilinis lang ang ginawa niya sa 4 na sulok ng bahay. May computer seat sa isang sulok na tila mini office na rin dahil sa ilang folders at libro sa rack. Kapag bumalik si Samir
at tanungin niya kung pwede niyang gamitin iyon para makapag-aral online. Marami naman siyang naririnig na ganun. Baka sakaling makapagtapos siya sa pag-aaral habang nagtatrabaho siya dito. Balak din niyang hanapin ang ama, baka sakaling matulungan siya nito na makapunta sa Amerika kapag nakatapos siya sa pag-aaral. Kapag naging matagumpay siyang guro, babalik siya sa ina para ibigay ang pangako niyang iaahon niya ito sa hirap. Halos napunasan na niya lahat ng gamit sa kondo ni Samir, mula sa mga vase, paintings, cabinet at ultimo tapakan ng treadmill nito na naroon. Kompleto ito ng gamit na hindi na ito kailangang lumabas kung tutuusin. May mini office at mini gym na ito roon. May mini bar din na malapit sa living room at maraming mamahaling alak ang nakadisplay sa kabinet. 6:00 pa lang ay nakapaghapunan na siya. Humiga siya sa sofa at nanood ng TV habang nagpapaantok. 9:00 nang magpapasya siyang patayin ang TV at matulog. Gabi na pero nasa opisina pa rin si Samir habang hawak ang basong may lamang alak. Dapat ay umuwi na siya sa bahay ng mga magulang. Pero kanina pa siya naliligayarig ng kaisipang nasa kondo si Gia. Niwala itong telepono man lang na pwede niyang tawagan kung kumusta na ito. Nakita niya kanina sa CCTV na lumabas ito at bumalik din makalipas ang mahigit 1 oras. Dala ang pinamili nitong groceries. Sa maghapon ay mayat-maya din ang pagsagi nito sa isip niya. 30,000 ang iniwan niya kay Gia. Kung magtitipid ito ay aabot naman iyon ng 1 linggo. Pero kung katulad ito ni Kathleen na mahilig mamili ng kung ano-anong gamit at kolorite sa muka, baka 2 araw lang yun. At dahil na sa pangalaga niya ngayon, ang dalaga ay cargo niya na ito. Bukod sa pagbibigay sa mga personal nitong pangailangan, kailangan niyang masiguro ang kaligtasan nito. Ni hindi siya nito matawagan kung sakitan ito ng tiyan o sumama ang pakiramdam. She needs a cellular phone at least. Kung bumili man ito ng telepono sa iniwan niyang 30,000, kailangan niyang malaman ang numero nito para matawagan niya anumang oras. Sa kaiisip kay Gia ay nagpapasyahan niyang umuwi sa kondo sa halip sa bahay ng tatay niya. Halos 11:00 na siya nang makarating at bumungad sa kanya ang natutulog na Gia sa sofa. Napakunot ang noon niya sa nakita mga damit na pinamili nito na nakatupi lang sa isang sulok ng bahay malapit sa kabinet na lagayan niya ng mga lumang DVD. Ilang pirasong pambahay at isang maong na short. Nakabalot ito ng plastic na may pangalan ng mall pero nalabhan na ang mga iyon. Nakabihis na rin ito ng pambahay. Nang magtungo siya sa dining area ay puno na rin ng supplies ang ref at kitchen cabinet. May lutong ulam na pwede niyang initin. Malinis ang bahay at tila ba wala itong ginalaw kung hindi lang dahil nilinis. Nahagip ng mata niya ang pera na sa ibabaw ng TV stand at 2 resibo ng mga pinamili nito. Ni hindi pa umabot ng 5,000 ang kabuwang halaga kasama na ang damit na binili. Sa tingin niya inikot pa nito ang department store para lang mahanap ang pinakamurang mabibili. Sandali niyang pinagmasdan si Gia na mahimbing na ang tulog sa sofa. Inaasahan niyang sa silid ito matutulog dahil iniwan naman niyang bukas iyon. Komportable man ang matulog sa malambot na sofa. Hindi naman magandang tingnan na siya ang nasa silid.
Pero lalong hindi niya magawang buhatin ito at mawala na naman sa sarili kapag nahawakan niya ang malambot nitong balat. Laging nawawala ang pagtitimpring niya kapag nilalapitan ito at ngayong may alak ang sistema niya, malabo na makapag-isip siya ng matino. Nagpasya na siyang tumuloy na lang sa silid at daanin sa ligo ang pag-iinit ng katawan. He needs his self-control. Hindi maaaring maluko na naman siya ng isang babaeng hindi pa naman niya kilala. Hindi naman siya nito mananakawan dahil bukod sa may CCTV na lagi niyang minomonitor, ibinili niya sa guard na huwag itong palabasin kapag wala siyang bilin. In short, she is his prisoner. Mahirap na ang magtiwala. Chapter 9. Nagising si Samir sa amoy ng niluluto na kung ano sa kusina. Napabalikwas siya ng bangon at sinilip si Gia na nagluluto. Tiniyak niyang malalaman nito na naroon siya dahil kailangan niyang maisama siya nito sa pagluluto sa almusal. Iniwan niyang nakaawang ang pinto ng silid niya habang nakadapa siyang natulog dahil boxer brief lang ang suot niya. Bumalik siya sa higaan at idinapang muli ang katawan niya sa malapad na kama. Seeing Gia in the morning makes him hard. Lalo kung bumabalik sa isip niya kung gaano ito kasarap halikan at angkinin. Pero dahil dinala niya ito sa bahay niya ngayon, hindi na maaaring may mangyari pa sa kanila. Sanay na siya sa one-night stand. Kailangan niyang mapanatili ang kalayaan niya at ilayo ang sarili sa posibilidad na mapikit siya nito. Hindi malayong mangyari iyon, lalo na at nagpilit lang itong sumama sa kanya. Napilitan siyang magtungo sa banyo para idaan sa ligo ang pag-iinit ng katawan. Mabilis siyang nakapagpalit ng damit. Pumasok para maalis agad sa kondo. Nagulat si Gia nang makita siyang dala ang gamit palabas na ng silid. Hindi ka ba mag-aalmusal? Nagluto ako ng maaga para makakakain ka bago umalis. Sa labas na lang ako kakain. Mabilis niyang wika. Nang maalala ang teleponong dala para dito ay nilapag niya iyon sa misa. You can call me if you need anything. Sukli sa ibinigay mo. Iniabot naman nito ang perang sobra sa nagamit nito kahapon sa pamimili. Keep it. Baka may kailangan kang bilhin kapag emergency. Hindi ako uuwi dito ng ilang araw. Seryoso niyang wika. Marahan naman itong tumango hanggang tuluyan na siyang tumalikod at lumabas sa kondo. Hanggang sa sasakyan at bumabalik pa rin sa isip niya ang maaamong mukha nito habang nasa kusina kanina. She has the most expressive eyes, from wonder and happiness for small things up to a gloomy and sadness whenever he rejects her. Gustong malusaw ng paninindigan niya na hindi na muling maaakit sa babae. But he has to be careful. Hindi na maaaring maulit na mapabilog siyang muli ng kung sino-sinong babae. Mainit ang ulo niya hanggang sa makarating sa opisina. Pinilit niyang alisin sa isip si Gia at mag-concentrate sa trabaho. Pero dahil paminsan-minsan din niyang sinisilip ang CCTV sa telepono niya, nawala rin ang silbi ng pag-alis niya sa isip dito. Hanggang mapagpasyahan niyang sa bahay na lang ng ama niya siya uuwi pansamantala hanggang mawala sa sistema niya si Gia. 3 araw na siyang hindi umuwi sa kondo at 3 araw na rin mula nang huli silang mag-usap. Nasa gitna siya ng pagkikipag-usap sa sekretarya nang tumunog ang telepono niya at nakitang numero iyon ng teleponong iniwan niya sa kondo.
Mabilis niyang sinagot ang tawag sa pag-aakalang emergency iyon. Hello? Malambing na wika nito sa kabilang linya. Gusto niyang pumikit at pangarapin na kasama niya ito ngayon. Her voice was seductively beautiful without trying. Alam niyang hindi naman ito nang aakit kaya ito tumawag. What do you need? Seryoso niyang tanong para ipakita ang formalidad. Hindi rin niya gustong ipahalata na nag-aalala siya kahit pa dumadagundong ang dibdib niya sa kaba. Iipaalam ko lang sana kung pwede bang makibasa sa mga libro mo sa estante? Gusto niya itong murahin sa paraan ng pananalita nito. Bakit ba iba ang nasa isip niya habang binibigkas nito ang mga salita? And his groin was starting to ache. Pinaalis niya kaagad ang sekretarya at inilak ang pinto. Hindi niya gustong may mag-istorbo habang kinakausap niya si Gia sa telepono. Which one? He asked with amusement. Isinintabi niyang sandali ang pag-iwas sa dalaga. Talking to her over the phone won't do any harm, or so he thought. Plano ko kasing mag-online class kapag sumahod na ako. Nainip kasi ako, wala rin akong ibang gagawin. Ano bang course mo? Education. Baka kasi kaya ko namang tapusin. I don't have books related to your course. Pagtanggi niya. Ang naroon ay mga libro tungkol sa pagninegosyo at ilan ay may kinalaman sa law, accounting at logic. But yes, you can read whatever you find interesting. Thank you. Ibinaba niya na ang telepono nang walang sabi-sabi. Nagtungo siya sa gilid ng silid kung saan may mga display ng alak, saka kumuha ng baso at nagsalin ng whiskey. Ilang araw nang nililigalig ni Gia ang sistema niya at hindi na nakatulong ang tawag nito kanina. Kailangan niyang mailabas ang init ng katawan kung hindi ay masisiraan siya ng ulo. Sa isang high-end club siya dinala ng mga paa. Pero kahit anong gawin niya, ay mukha ni Gia ang bumabalik sa balintataw niya. Sumayaw ang isang dancer sa harap niya pero uminit lang ang ulo niya. Matapos bayaran ang in-order na inumin sa waiter, ay lumabas siya sa club at pahururot na pinaandar ang sasakyan. Sa kundo siya umuwi ng 10 oras ng gabi. At dahil hindi rin naman niya inabisuhan si Gia na uuwi siya, ay masarap na ang tulog nito pagdating niya. Nakakalat ang mga libro sa carpet na marahil nakatulugan na lang nitong basahin dahil sa carpet na rin ito nakatulog. Lalong hindi nakatulong na makita itong nakalilis pa ang damit at nakalugay ang buhok. Lihim siyang napamura sa kadumiretso sa silid. Hindi siya maaaring mawalan ng kontrol sa sarili. Nagulat si Gia kinabukasan nang makitang nakadapa si Samir sa higaan nito at masarap ang tulog. Alas 7 na siya nagising at dahil wala naman siyang kasama sa bahay niya na yun, ay hindi siya gumigising ng maaga. May ulam siyang niloto kagabi na ang tira ay iniinit niya kapag nagugutom. Niligpit niya ang mga librong nakakalat sa carpet at ibinalik sa shelf. Nagtimpla siya ng kape at naghanda ng almusal para kay Samir. Alas 8 nang gumising ito at tila walang balak umalis. Good morning! Bati nito na mas ikinagulat niya. Nakasukbit lang ang tuwalya sa balikat nito na marahil ay balak maligo. Nagugutom ka na ba? Just coffee please. And breakfast mo. Sinigang at yung tirang adobo kagabi. May iba ka pa bang gusto? Umiiling ito at umupo sa misa. Ipinagtimpla niya ito ng black coffee tulad ng nakikita niyang iniinom nito
Agad kinuha ni Samir at ininom. Nakakahanap ka na ba ng a-applyan mong school? Wala pa, sagot niya. Saka na pag may ipon na ako. You can use the money I gave you. Kapag may kulang, sabihin mo sa akin. Kaswal na sagot ni Samir. Totoo? Pwede akong mag-aral ulit? Nanlaki ang mga mata niya sa pagkakabigla. Hindi niya inasahan ang lahat ng lumalabas sa bibig nito, lalo na't naging masungit at formal ito sa mga nakaraang araw. Sayang kung dito ka lang maghapon. Sabi mo gusto mo mag-aral, pero dito ka pa din uuwi para may maglilinis at mag-aalaga dito sa bahay. Oo naman! Excited niyang sagot. 1 taon na lang naman ang kailangan ko. Pwede din akong pumasok agad sa trabaho pagka-graduate ko para makabayad ako agad sa utang. Utang? Kanino ka may utang? Sa'yo syempre, hindi naman libre lahat yun. Ngumiti ito saka naiiling na humigop ng kape. Mag-aral ka lang ng mabuti, huwag mong iisipin yung mga gagastusin. Masaya silang nagkukwentuhan habang nag-aalmusal. Naikwento niya na ang talambuhay nilang pamilya pero tahimik lang itong hindi nagbahagi ng kahit anumang detalye kahit ano sa pagkatao nito. Naiintindihan naman niya na kailangan itong panatilihing maging pribado sa mga empleyado nito. Bakit ilan lang ang binili mong gamit? Tanong nito nang maupo ito sa sofa. Hindi ko naman kailangan ang marami. Dito lang ako sa bahay. Pwede na ang ilang piraso. Let's go. Bibili tayo ng iba mo pang gamit. Ayoko. Mabilis niyang pagtanggi. Mababaon na naman ako sa utang sa mga ginagawa mo. Yung pagpapa-enroll na lang ang utangin ko sa'yo. Sino bang may sabi na utang to? Sayang kung laba ka ng laba. Tsaka, madalas ka nang lalabas ngayon pag may kailangan ka sa bookstore o sa supermarket. Puro pambahay naman ang pinamili mo. Libro na lang kaysa damit. Wika naman niya. Mas may halaga naman iyon. Okay, fine. Magbihis ka at aalis tayo. Napilitan siyang maligo ng mabilisan at sinuot ang short na maong at bagong t-shirt na binili niya. Tahimik lang na pinagmamasdan ni Samir si Gia habang namimili ito ng mga libro sa isang malaking bookstore sa mall. Kahit anong pilit niya ay 2 pares ng damit ang binili nito sa department store kanina, lalo nang makita nito ang presyo. Paglapit nito sa kanya ay may 3 piraso ng libro itong dala. Are you sure you don't need more? Tanong niya. Sa tuwina ay nakikita niyang tinitingnan nito ang price tag. Ang librong hawak nito ngayon ay may yellow tag pa. Nagtungo siya sa shelf kung saan ito nagtagal kanina at kinuha ang librong binitawan nito. Ayoko niyan, ang mahal niyan. Pilit nitong kinukuha sa kamay niya pero mabilis niya itong naiabot sa cashier. Naiinis itong tumalikod at naunang lumabas sa bookstore hanggang sa kotse ay hindi ito umiimik. What's wrong? Tanong niya nang makitang nakasimangot ito. Panaka-naka siyang lumilingon dito habang lihim na natatawa. Para itong batang hindi na ibigay ang gusto. Nilulubog mo ko sa utang eh. Marahan siyang tumawa. Paulit-ulit na sambit nito na lumalaki na ang utang nito sa kanya. Wala naman siyang balak singilin ito dahil kusa niya itong ibinigay. Gayunpaman ay nagtataka din siya sa sarili. Ipinangako niyang hindi na siya kailanman paluluko sa babae pero hito siya at nagsisimula na namang mahumaling kay Gia.
Pero umaasa siyang hindi ito katulad ni Kathleen, na sana ay hindi ito masilaw oras na matipunan ito ng ama niya. Chapter 10. Tahimik lang na gumagawa ng trabaho sa desk si Samir. Pagdating ng Sabado, si Gia ay nakaprente ng upo sa carpet. Hawak ang mga libro na paulit-ulit lang nitong binabasa. Nang mainip ay nagtungo ito sa kusina para gumawa ng merienda nila. Hanggang dito ba naman subsub ka pa sa trabaho? Tanong nito nang iabot sa kanya ang isang baso ng juice at sandwich na ginawa nito. Wala naman akong gagawin dito. I might as well keep myself busy. Maraming trabaho sa opisina. Padalas ay kulang ang oras ko. May mga sekretarya naman kayo, di ba? Not enough. Hindi kami nagpapapasok kapag Sabado at Linggo. Kaya ako na lang ang gagawa. Baka kaya kong gawin. Pag-iingkod lang naman. Magaling ako sa computer. Presenta nito. No, marami ka ng trabaho dito sa bahay. Kaya ko na to. Magbasa ka na lang. At kapag maubos na ang binabasa mo, bibili na lang ulit tayo. Sige na, malay mo pwede pala ako magtrabaho sa opisina nyo. Kahit 3 months lang. Habang hinihintay ko yung second semester. Nagtatrabaho ka na dito sa condo. Magbasa ka na lang ng magbasa kapag wala ka nang gagawin. Okay, sige. Kahit kapag nandito ka lang, ako na ang mag-iinkod niyan. Pilot itong wika na hindi niya na natanggihan. Are you sure? Para makapag-relax ka naman. Umupo ito sa silya nang tumayo siya. Matyaga niyang itinuro ang dapat nitong gawin hanggang sa natutunan nito. Nagtungo siya sa sofa para doon ubusin ang juice at sandwich dahil sumusuksok sa ilong niya ang amoy sabong panligo nito na nagdudulot ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Kahit paulit-ulit ang suot nitong pambahay, ay litaw ang natural nitong ganda at madalas ay nakatitig siya kay Gia kapag hindi ito nakatingin. Natapos ni Gia ang trabahong inuwi niya kaya't plenty na lang siyang nakaupo sa sofa nanonood ng sports news. Sa gabi ay niyayaya niya itong kumain sa labas. Gusto mong manood ng sine? Tanong niya kay Gia nang mapagod sila sa pag-iikot sa mall na malapit sa kondo niya. Sa totoo lang ay ngayon na lang siya ulit lumabas at namasyal sa mall kasama ang isang babae. Si Kathleen ay madalas siyang yayayain pero madalas ay dahil bibili ito ng bagong damit at sapatos. Pagkatapos ay inahatid niya ito sa kanila at uuwi siya sa kondo na mag-isa para matulog. May cable naman sa bahay, may sine na din dun pagtanggi niya. Puro katanggi sa mga suggestion ko. Hindi na kita tatanungin sa susunod. Wika niya, saka hinawakan ng kamay nito at lumakad papuntang sinihan. Bakit gusto mo pang manood? Tanong ni Gia nang makahanap sila ng upuan na malayo sa karamihan. Tinapos mo na ang trabaho ko kaya nilibre kita ng sine. Biro niya, inumpisahan niyang kainin ang popcorn at itinuon ng mata sa malaking screen. Sana sinahuran mo na lang ako kaysa dito pa. Ang mahal-mahal ng ticket. Nilingon niya ito na kumakain ng popcorn. Are you serious? Anang, am I serious? Nasa sahuran na lang kita. Joke lang. Tumawa ito kaya't natawa na rin siya. Isa rin ang pagngiti sa matagal niya nang hindi ginagawa. Madalas ay subsub siya sa trabaho at sa opisina ay lagi siyang seryoso. Parati kong naririnig sa'yo yung ganyang biro. Kapag binibigyan naman kita ng pera,
ibinabalik mo ang sukli. Ay, hindi ko naman pira yon. Kukunin ko lang kung ano yung pinagtatrabahuan ko. But I want to ask you, do you need money? Wala naman akong kailangang gastusan. Paikot-ikot sa kondo mo. Tama na yung sahod ko. Nakaipon ako nun para sa susunod na semester. That's 4 months from now. Sa tingin mo, sapat na yun? Kung gusto mo, sa opisina ka na lang pumasok para mas malaki ang sasahurin mo. Napatitig si Gia sa kanya sa inalok kung seryoso siya sa sinabi niya. Kahit siya ay nagulat dahil wala naman siyang balak alukin ito ng trabaho dati pa kung hindi lang ito nagsusumiksik sa kanya at nagpilit na kupkupin niya. Totoo? Ngumiti ito ng matamis na nahihirapan na siyang bawiin ang sinabi. Marahan na lang siyang tumango. Sinabi mo yan ha? Wala nang bawian? Mas gusto mong sa opisina magtatrabaho? Oo naman, mas fulfilling yung ganon. Pero huwag kang mag-alala, maglalaba pa rin ako at maglilinis sa kondo mo. Wala naman akong ibang titirhan at mahal mangungupahan dito sa Maynila. Malayo ang opisina sa kondo. Sumabay ka na lang sa akin sa pagpasok at pag-uwi. Suhestyon niya, nasa Pasay ang kondo niya habang nasa Makati ang main office ng Borman Leasing and Finance Corporation o mas kilala bilang BLFC. Hindi niya alam kung paano natapos ang 2 oras nila sa sinhan ng matino sa kabila ng pag-iinit ng katawan niya. Tuwing may sasalang na halikan sa malaking screen. Gusto niyang panindigan na hindi na magpapadala sa damdamin niya kay Gia lalo at nagtatrabaho pa ito sa opisina nila simula sa Lunes. Pagdating sa kondo ay pinagpahinga niya si Gia habang siya ay tumuloy sa silid, dala ang isang baso ng alak para pampatulog. Sa balkonahe siya namamalagi habang nakatanaw sa kadiliman ng gabi. Halos 12:00 na ng gabi nang magpasya siyang matulog. Nakarinig siya ng kaluskos sa kusina dahil nakaawang pa ang pinto niya kaya dahan-dahan siyang naglakad palabas ng silid. Mula sa malamlam na ilaw sa kusina ay nakita niyang nakatayo roon si Gia, hawak ang isang baso ng tubig. Bakit gising ka pa? Napapitlag ito nang magsalita siya at makalapit ng hindi nito namamalayan. Hindi lang ako makatulog. Bakit? Na-excite lang ako siguro na makapagtrabaho na ako sa Lunes. Iniisip ko rin sila nanay kung hinahanap pa nila ako. Bakit hindi mo tawagan? May telepono akong iniwan sa iyo. Hindi mo naman ginagamit. Bukas na lang siguro. Ayokong malaman ng tiyuhin ko kung saan ako nakatira ngayon. Mahina nitong sagot. Huwag mo nang masyadong isipin yun. Tawagan mo na lang bukas para hindi ka na mag-aalala. Suhestyon niya. Huwag mo na lang sabihin kung nasaan ka. Ang ipaalam mo lang ay nasa mabuti kang kalagayan at may iba ka ng trabaho. Ikaw, bakit hindi ka pa natutulog? Tanong naman ito. Hindi niya alam kung ano ang isasagot dahil si Gia ang dahilan kung bakit gising na gising ang diwa niya. Patulog na ako. Nakakarinig lang ako ng kaluskos kaya ako lumabas. Pagdadahilan niya bago ito iniwan sa kusina. Sa buong maghapon ng linggo ay inabala niya ang sarili sa paglangoy sa pool sa ibaba ng kondo. Naroon na si Maristel na lagi niyang nakakasabay sa paglangoy. Isa itong anak ng isang modelo na ngayon ay sumasabak na rin sa pagmomodelo.
Kahit gaano sila kadalas magkakasama sa pool at sa mga clubs, ni minsan ay hindi niya ito dinala sa kondo niya. Kapag nadadala sila sa init ng katawan ay sa kondo ng dalaga sila nauuwi. Si Kathleen at Gia pa lang ang nakakapasok sa kondo niya. Ngayon lang kita nakita ulit dito. Pansin ito sa kanya na nagbibigay ng malagkit sa tingin. I became busy with work. Tamad niyang sagot nito bagamat ngumiti. Umupo si Maricel sa resort-style chair na malapit sa kanya saka inilatag ang mapuputing hita. Ikaw, wala ka bang show ngayon? I have one tonight pero parang hindi ko gustong puntahan. Sagot nito. May dala itong kopita na may lamang juice na dahan-dahang iniinom. But knowing her, mas lamang na may alkohol ang iniinom nito kaysa wala. I want to go straight at Club Morris. Would you meet me there? Bago siya naglayag at nakilala si Gia, ay 2 bisis na silang nagkasama sa kondo ni Maricel. Ang huli ay nagpadala sila sa init ng katawan dahil sa kalasingan. Maaga ako sa opisina bukas dahil may bago akong empleyado, pagtanggi niya habang nasa isip si Gia. Kung tutuusin ay malaking tulong si Maricel para mawala sa sistema niya si Gia. Nagkahiblin lang ang pagtitimpi ay bibigay na siya. Oh, Quinn, you're the boss. Hayaan mo maghintay sa'yo ang empleyado mo. Hinila siya ni Maricel sa pool kaya't nagpa-unlock na lang siya. May mangilan-ngilan lang na naliligo roon na karamihan ay kabataan din. Lumalangoy si Maricel hanggang bumalik ito at tumayo sa harap niya. You have the most dark, mysterious eyes. Ikinawit nito ang isang kamay sa liig niya at ang isa ay pinaglandas sa dibdib niya. Kung hindi ko alam na lasing ka, isipin kong totoo ang sinasabi mo. Natatawa niyang wika nang maamoy ang alak na hininga nito. Isang baso lang yun. Let's race. Nalibang siya sa paglangoy kasama si Maricel at sandaling nawala sa isip niya si Gia. 6:00 ng hapon nang magdesisyon silang umakyat sa kondo at dahil hawak ni Maricel ang kamay niya ay sumama pa siya sa unit nito. May pizza ako sa ref, iinitin ko lang. Wika nito na nagsuot lang ng roba sa katawan bago nagtungo sa kusina. Mas maliit ang kondo nito sa pag-aari niya pero kompleto ito sa gamit. Mag-isa ka lang bang umuwi dito? Tanong niya. Nung una siyang nakapunta dito ay wala siyang pagkakataong magtanong dahil umalis agad siya matapos maalis ang espiritu ng alak sa katawan niya. Dito umuwi ang boyfriend ko nung nagsasama pa kami. But after I found out that he was cheating on me, I threw him out and told him not to come back. Oh, so you were with someone. That was 2 months ago. Wala akong balak makipagbalikan sa gagong yun. Naglagay ito ng alak sa kopita matapos ihain ang pizza sa misa. May isinalang din itong roasted chicken sa microwave oven. Ikaw, hindi pa ako nakapunta sa kondo mo. Baka ikaw ang may tinatago doon, ha? Mabilis siyang umiling. I'm not married and I don't have a girlfriend. Pero doon tumutuloy ang maid ko. Wala sa loob niyang sagot. Pinapatuloy mo ang maid mo sa kondo mo? She's from a province. Nag-iisip pa siya ng isasagot. Bihira naman ako dyan, kaya pinapatuloy ko. Wala namang problema sa akin. Pwede bang sumama sa kondo mo? Marahan siyang tumango dahil wala siyang maidadahilan kung tatanggi siya. Pinatuloy siya nito sa sarili nitong kondo at wala siyang nakikitang masama kung dalhin niya ito doon. Sure!
Magbibihis lang ako. Iniwan siya nito sa misa at tumuloy sa silid nito. Paglabas nito'y nakasuot na ito ng blouse na hapit sa katawan at maong short na sobrang iksi. Wala itong katiting na body fats. Nang maubos nila ang 4 na slices ng pizza at 2 hita ng manok habang nagkukwentuhan ay nagyaya na siyang magpunta sa kondo niya. Hiniling niya sa sarili na sana'y hindi magtagal si Maristel doon. Pagbukas niya ng pinto ay siyang pagsalubong ni Gia na nagulat nang makita siyang may kasamang babae. Nakahain na ang hapunan. Mahina nitong wika sa kaagad tumalikod. Parang gusto niyang pagsisihan na dinala niya si Maristel doon. Pero muli niyang ibinalik sa isip na kaya niya ito dinala ay para mawala na ang anumang umuusbong na damdamin niya kay Gia. Siya ba ang sinasabi mong katulong mo? Tanong ni Maristel na ikinalingon ni Gia. Kung may sakit na dumaan sa mata nito ay hindi niya matiyak. Ako nga. Sagot nito na tila iiyak ang mga mata. Naghahaponan na kami sa kondo niya. Sagot niya sa kahinila na lang si Maristel sa silid niya para ilayo kay Gia. Mali naman ang pagkakaintindi ni Maristel dahil nang isarain nito ang pinto ay agad lumapat ang labi nito sa labi niya. Hinayaan niyang matangay siya sa init ng mga kamay ni Maristel na naglalakbay sa dibdib niya. Sumagi sa isip niya ang hubad na katawan ni Gia nung nasa yati pa sila na nakadagdag sa init ng naramdaman niya. Ganyan man ay hindi iyon sapat para matangay siya sa mga halik ni Maristel na naglalakbay na sa liig at balikat niya. Marahan niya itong inalayo. Hey, easy. Nandyan ang katulong ko. Don't mind her. Nakalak naman ang pinto. Paanas namang sagot ni Maristel. Let's just watch movies in the living room. Napagod ako sa paglalangoy kanina. Walang nagawa si Maristel nang buksan niya ang pinto at lumabas. Nasa kusina pa rin si Gia na kumakain na mag-isa at nakayuko lang. Ngayon niya pinagsisisihan na dinala niya si Maristel sa kondo niya. Habang nanonood ay hindi naman inihiwalay ni Maristel ang kamay sa braso niya habang nakasandal ang ulo nito sa balikat niya hanggang sa ihatid niya si Maristel sa kondo nito at makabalik siya sa kondo niya ay walang imik si Gia.